Inaanyayahan po natin ang lahat ng nasa labas. Pwede na po tayong pumasok. Handa na po natin ang ating sarili at bilang part po ng ating preparation ng ating mga kaluluwa, aawit po tayo ng himno. Tayo po tayo. Awitin natin yung hymn number 407. Lord, like a publican, I stand. Hymn 407. Ng hymn na aming inawit. Kami nakatayo po sa harapan ninyo ngayong umaga, kagaya po ng publikano sa talinhaga na itinuro ni Heso Kristo. Nawa, O Diyos, hindi kami lumapit sa trono ng iyong biyaya na kagaya ng isang pariseo na nagmamalaki sa kanyang kabutihan. Huwag niyo pong hayaan na magmalaki kami, O Diyos, sa kahusayan namin bilang isang Kristiyano. Kundi tumayo kami sa harapan mo gaya ng isang publikano, walang pagmamayabang, walang pagmamataas, may pagkilala na hindi kami karapat-dapat na makipagniig sa isang banal na Diyos sa araw na ito. Nawa, dagukan namin ang aming dibdib sa aming pagpapakumbaba at walang ibang sambitin ang aming mga labi, kundi ikay maging maawain sa amin sa araw na ito. Dalangin namin, O Diyos, na mapatunayan ang araw na ito na kapakinabangan sa aming mga kaluluwa, na mula po morning worship hanggang sa matapos ang araw na ito ay masabi namin sa sarili namin na tunay na lumakad kami kasama ang iyong anak na si Heso Kristo sa buong araw na ito. Nawa makaranas ang kaluluwa namin ng kapahingahan na ipinangako mo, O Diyos, sa bawat isa na makikipagniig sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming pag-aaral ngayon sa Sunday School. Wala kaming pagtitiwala sa sarili namin. Bigyan niyo po kami ng grasya upang maunawaan ang aming mga responsibilidad bilang membro ng iyong iglesia. Salamat sa biyaya mo, O Diyos, at inaangkin namin ang mga bagay na ito sa ngalan ng iyong anak na si Heso Kristo. Amen. Pwede na po tayo mo po. Magandang umaga po ulit. Kapatuloy po tayo sa study natin ng ating church constitution, ang PRBC Constitution. At kung naaalala po ninyo, last Lord's Day, pinag-aralan natin yung Article 5, Paragraph E. Patungkol po ito sa church membership. Yung Paragraph E, pinag-aralan natin yung Part 1, Responsibilities of the Members. At ngayon pong umaga, pag-aralan natin yung Part 2. At bilang recap po ng ating pag-aaral ng ating Constitution, last Lord's Day, tinignan po natin yung first four na responsibilities ng members.
Kung naalala ninyo, nabanggit ko po na meron tayong 6 na responsibilities bilang membro ng PRBC. Hindi po natin kayang pag-aralan yun ng isang upuan lang. So, hinati natin sa dalawa. Inuna po natin yung attendance, devotional life, yung giving, at yung family life. At ngayong morning, pag-aaralan po natin yung sumunod na 5. And yung pinakahuling paragraph po ng Article 5, pag-aaralan din natin. So, pag-aaralan po natin una, yung holiness of life, yung mutual love and service, evangelism, Christian liberty, submission to oversight. Yan po yung kabuuan ng 9 na responsibilities. At dadaanan din natin yung paragraph F para matapos na po natin yung Article 5 ngayong umaga na ito. So magsimula po tayo ng ating pag-aaral. Unahin natin yung pang-5 responsibility ng bawat membro ng PRBC. Ang 5th responsibility po ay holiness of life o kabanalan ng pamumuhay. Sabi ng Constitution po natin, because true religion involves keeping oneself unstained by the world. So, malinaw po yung sinabi ni Santiago na sinabi niya na meron daw true and undefiled religion. Maraming debates kung ano yung tunay na relihiyon. Sabi pa ng iba na meron daw 6,000 na relihiyon sa buong mundo, pero dishonest yun. Pero sinabi ni James, meron daw true and undefiled religion. At ano daw yon? Yung pagiging unstained daw sa mga kalikuan ng mundo. Pagiging banal ng pamumuhay. That's the true and undefiled religion. Pagiging unstained by the world. So ang expectation sa atin, dahil nga dapat natin panatilihin ang ating mga sarili unstained by the world, meron pong 3 bagay para malakaran natin yan as members. So first, members are to maintain in their lives that holiness without which no man shall see the Lord. Kung walang kabanalan, hindi po natin makikita ang Diyos. Yan ang sinabi sa Hebrews 12:14. Sabi sa Hebrews 12:14, strive for peace with everyone. Ano yung reason bakit kailangan nating sikapin na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao? Nagpatuloy yung verse, sabi, and for the holiness without which no one will see the Lord. Kung wala daw kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Ang Diyos po, nasa langit po siya. Sa langit po, walang kasalanan roon. Ang Diyos ay tumatahan sa liwanag na hindi malalapitan ng sino mang makasalanan. Wala pong makasalanan na makakatayo sa harapan ng Diyos. Kung naalala natin dun sa vision ni Isaiah, sa Isaiah chapter 6, nakita niya doon yung mga angelic creatures na merong 6 wings, yung tinatakluban nila yung kanilang mukha ng kanilang mga pakpak. At ang reason noon, dahil kahit na sinless yung mga angelic beings na ito, hindi po nila kayang tignan ng Diyos sa kanyang mukha dahil ang Diyos po ay talagang grabe ang kanyang kabanalan. How much more kung tayo po ay darating sa trono ng Diyos, knowing na meron po tayong stain ng sin, tayo ay mamamatay. So in order for us na makita ang Diyos face to face in glory, hindi po pwede na meron pong presence ng kasalanan sa atin. And of course, hindi natin yan maaabot on our own. Kailangan natin ng katwiran ni Jesucristo na isinusuot sa atin. Pero hindi porke sinusuot ni Jesucristo yung kanyang katwiran sa atin, ibig sabihin na pwede na tayo mamuhay ng base sa anong gusto natin. Kanya-kanya na tayo, pwede tayo magbuhay demonyo. Well, after all, sinuot na sa akin ni Jesucristo yung kanyang katwiran at doon ayun ang nakikita ng Diyos sa akin. Hindi po. Dahil nga tayo niligtas ni Jesucristo, binigyan niya ng katwiran, kabanalan niyang nakikita ng Diyos Ama mula sa atin, ano pong magiging response natin? Mamumuhay din tayo ng may kabanalan. At expectation po ito sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo, hindi po sa mga PRBC members lang. So yun po yung una, holiness without which no man shall see the Lord. Pangalawa, they are to strive to maintain a clear conscience, especially as a good testimony toward those who are outside the church. Sinabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 12. 1 Peter chapter 2 verse 12, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So sinabi po dito ni Apostol Pedro na kung meron man pong accusation sa atin ng mundo, mapapatunayan itong baliko dahil
lumakad tayo ng matuwid, hindi kagaya ng mga evildoers sa mundong ito. Tandaan po natin ang ating Master, ating Panginoon si Jesucristo. Kung meron pong standard ng holy living, wala na itong iba kundi si Jesucristo. He perfectly obeyed God's law. Pero anong ginawa ng mga tao sa kanya? Kahit sumunod siya ng perpekto sa mga utos ng Diyos. Sabi ng mga liberal sa accusation nila sa mga conservative Christians. Kung nabubuhay ka lang sana kagaya ni Christ, kung pinapamuhay mo yung mga principle ni Christ, edi sana hindi ka pinopersecute namin mga liberal. Well, Christ lived perfectly. Anong ginawa sa kanya ng liberals of his time? Pinatay siya. Pinapako siya sa krus. So kung yung master natin, nabuhay siya ng banal, nabuhay siya ng matuwid perfectly, pinapako, how much more tayo? Hindi nga tayo nabubuhay ng perfect holiness. Hindi tayo mas nakila pa sa ating master. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa kanyang writings, those who want to live holy must suffer. Dahil ito po talaga ang gagawin sa atin ng mundo kung meron tayong kagustuhan na mamuhay ng may kabanalan. Pero ang pangako sa atin, kung mamumuhay tayo ng may kabanalan at meron pong accusation ng ang mundo sa atin, ang unbelieving world, meron po tayong clear conscience. At patotoo na rin natin ito bilang mga mananampalataya. So yun po yung pangalawa. Pangatlo, though living in the world, they are not to be of the world, and especially must avoid any unequal yoke with unbelievers. Thus, members must not marry an unbeliever, and hence should not court such. So sinasabi po natin Constitution dito sa pangatlong bahagi ng Holiness of Life. Ina-expect po sa lahat ng members ng PRBC, actually sa lahat ng mananampalataya na single, na hindi po makikipamatok, hindi makikipagrelasyon sa mga unbelievers. Sabi po sa 2 Corinthians 6:14 to 15, 2 Corinthians 6:14 to 15, sabi ni Apostol Pablo, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what accord has Christ with Belial, or what portion does a believer share with an unbeliever? Rhetorical yung tanong ni Jesucristo, meron ba daw pakikiisang liwanag sa kadiliman? Meron ba daw pakikiisa si Kristo kay Belial o sa demonyo? Meron ba daw partnership yung isang taong namumuhay, may pagnanais na mabuhay ng matuwid sa isang tao na baluktot ang pamumuhay? Hindi po nag-bother si Apostol Pablo na sagutin yung mga tanong niya na ito, dahil obvious naman yung sagot. Walang pakikiisa si Kristo sa kalaban, walang pakikiisang kadiliman sa kaliwanagan. In the same way, wala pong pakikiisang mga believers na single sa mga unbelievers na single. Yung sinasabi po dito na do not be unequally yoked, wag daw makikipamatok sa hindi mananampalataya. Ang idea po dyan, yung sa pag-aararo. Nasabihin natin na merong araro, na merong dalawa yung nalagayan ng hayop. Yung isa nilagay mo dito, kalabaw, na natural na ginagamit sa nating mga Pilipino sa pagsasaka, sa pag-aararo. Tapos sa kabilang nilagay mo ay kabayo. Anong tendency? Unang-una, mas malakas yung kalabaw, pero mabagal. Yung kabayo, hindi naman tutumba sa lakas ng kalabaw yung lakas niya, pero mabilis siya. Ano mangyayari? Hindi po magiging maayos yung pag-aararo, hindi siya proportionate. Hindi siya diretso, tabingi, baka yung isa kakanan, yung isa kakaliwa, yan yung image na binibigay sa atin ni Apostol Pablo. Pag sinama mo sa isang yoke, ang unbeliever at ang believer, iba po sila ng direksyon. Yung affection ng isang believer, inclined siya sa mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Yung unbeliever, self-satisfaction, self-gratification, gusto niyang isatisfy yung desires of his flesh or her flesh. Yung Kristiyano hindi, gusto niyang i-deny yung kanyang sarili, take up his cross and follow Christ. Anong pakikiisa nilang dalawa? Pag tinanong mo si believer, anong goal niya sa buhay, sasabihin niya to glorify God and enjoy Him forever. Pag tinanong mo si unbeliever, anong goal niya sa buhay, anong sinasabi niya? Gusto ko magkamal ng mga bagay na magpapaligaya sa akin. Magkaiba sila ng direksyon. So hindi po pwede, member ka man ng PRBC o member ka ng ibang iglesia, kung meron kang pakikiisa kay Kristo, malino po itong batas. Meron akong nakausap na isang single man, hindi naman dito sa iglesia na ito, sa iba. Sabi niya na nirarasonan niya yung kanyang pakikipagrelasyon sa unbeliever. Kasi sabi niya, di ba meron naman na
Kahit na nag-asawa siya ng unbeliever, eventually ginamit siya ng Diyos para maging believer yung unbeliever niya na partner. Yung mga ganyang pananalita po, pag-akto yan na parang ikaw yung tagapagligtas. Ginawa mo pang mission field yung partner mo, tas ikaw yung missionary. Ang tanong ko po, sinong paniniwalaan ko? Siya na sinungaling o si Kristo na nagsabi sa pamamagitan ni Apostol Pablo na huwag makipamatok sa unbeliever? Sino bang nagsasabi ng totoo? Siyempre si Kristo. Parang ganito lang yan mga kapatid na kailangan natin pumunta from point A to point B, meron tayong destination na kailangan puntahan. Itong daan na to, maayos, safe, malayo sa kapahamakan. Itong daan na to na kabila, isa siyang unfamiliar trail na maaaring may mga bangin at napakadelikado. May posibilidad na makarating ka sa point B pero hindi 100% sure. Sinong tao na nasa tamang pag-iisip na dadaan doon sa delikadong trail? Wala, di ba? Kung ano yung malinaw na daan, ano yung clear, ano yung safe, ayun yung tatahakin mo. At meron na pong clear, malinaw at safe na daan ang ating Panginoon na nilatag sa bawat believers na single kung paano sila hahanap ng kanilang spouse. Anong sabi? Huwag daw makikipamatok sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, dapat po believer. Kasi sa ganung paraan, doon lang magiging biblical ang kanilang relasyon. May mga nagsasabi naman, paano yan pastor, na in love na ako sa kanya kahit unbeliever siya. Ang alamang supiling ko yung puso ko, tama, yun ang gawin mo. Sabihin mo yung puso mo, manahimik ka. Shut up. Ang love po, ay hindi po ito infatuation lang. It is grounded in truth. At malinaw naman yung truth dito Bawal daw, sabi ni Jesucristo So, kailangan nating sundin itong simple and clear na instruction na ito from the scripture. So ito po yung panglimang expectation sa atin ng mga members ng PRBC na tayo ay markado ng buhay ng kabanalan. Alam nyo mga kapatid, this is a big thing na nasa constitution po itong holiness of life. May mga iglesia po, I will loosely use the term iglesia sa mga grupo na ito. May mga pagtitipon na wala silang emphasis sa holiness of life. Nagkikita sila linggo-linggo na hindi nagbibigay ng emphasis sa pagsupil sa kasalanan at paglakad na maayos ang testimony natin sa ating mga kapatiran sa mundo. At sana hindi tayo nagsasawa tuwing naririnig natin ito sa pulpito Sunday after Sunday dahil napakamalaking bagay nito sa mga tao na nais maging kawangis ni Jesucristo. This is our goal. So pang sixth, mutual love and service. Mutual love and service. Sabi po ng ating Constitution, those who have been joined to Christ and who are in His church are members one of another. Membro daw tayo ng isa't isa. This privileged relationship brings certain responsibilities. Meron pong nilista yung Constitution natin na 4 na responsibilidad. Ang premise ng ating Constitution, dahil nga nilagay tayo ni Jesus, tayo ibinilang niya sa kanyang lokal na iglesia, hindi sa pamamagitan ng mabuti nating gawa, kundi sa grasya ng Diyos. Wala sa ating deserving na maging membro ng local church, but because of the graciousness of Christ, sinama niya tayo sa kanyang katawan kung saan siya ang ulo, at itong membership na ito, meron po itong kalakip na mga responsibilidad. Una sa 4, na nilagay ng Constitution natin, each member must seek the good of the entire body and not his own. Ibig sabihin po, hindi dapat tayo makasarili. Hindi yung naging membro tayo ng iglesia para lagi tayong kamustahin lang, hindi tayo nangangamusta ng iba nating kapatiran para tayo laging kalingain, tayo yung laging suportahan without us extending ourselves sa mga kapatiran na nangangailangan din ng sarili natin. So, ito po ang esensya ng pagiging membro ng iglesia. Tandaan natin yung ulo ng iglesia, si Jesucristo. Hindi po iniisip ang kanyang sarili, nilatag niya ang buhay niya para sa kanyang iglesia. So tayo din ng mga membro ng katawan, dapat din nating ilatag ang ating sarili para sa isa't isa. Pagiging self-giving. Yung idea po ng pagiging selfless, hindi po yan biblical We should love others as we love ourselves. Ayun ang sinabi ni Jesucristo. So dapat meron tayong assessment ng love natin sa ating sarili in order for us to extend that love, that assessment to others. So hindi po dapat selfless kasi nga dapat selfful tayo sa ating pagbigay ng sarili natin sa iba. Ang tamang term is self-giving.
Meron tayong assessment ng sarili natin kung gaano tayo kahalaga. Nobody hates his own life, sabi ng scripture. And knowing that fact, ibigay natin yung love na yon sa iba nating mga kapatiran. Sinabi po dyan sa Ephesians chapter 4 to 6, there is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sinabi dito ni Jesucristo sa ni Pablo sa Ephesians 4, ito po yung pundasyon, yung grounds ng ating pagkakaisa. Dahil po yung ating pagkakaisa, hindi po dahil interesado tayo sa iisang bagay o pare-parehas kasi tayo ng kinalakihan. Yung pundasyon po ng ating pagkakaisa kay Jesucristo ay dahil meron tayong iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, meron po tayong iisang Diyos and Father over all. Ito po yung ating grounds. Hindi po familial, kundi sa pamamagitan ng dugo. Pero hindi po ito literal na dugo natin na parang related tayo sa isa't isa, but by the blood of Christ. Pangalawa, they must actively seek to get to know one another, to pray for one another, love, comfort, exhort, and encourage one another and help one another materially as necessity may arise. Nakita natin yung first line, mga kapatid, nung number 2. They must actively seek to get to know one another. Nawa mga kapatid, I pray na masira po, sana wala sa atin yung culture ng cliquism na tinatawag, yung kung sino lang yung mga click sa isa't isa, tayo lang yung nagsasama-sama. Kasi ito lang yung grupo mo, meron 3-4 na brethren na kapalagayan mo na lang, kaya tuwing dadalo ka ng church, after ng service, lunch fellowship, ito lang yung mga kinakausap mo, sila lang yung mga kasama mo. After ng afternoon worship, pag may fellowship sa labas, sila lang din yung ini-invite mo. Kasi meron ka ng little circle sa loob ng iglesia. Hindi po yan ang disenyo ng ating Panginoon. Dapat po at sana, bawat membro ng iglesia ay meron pong extensive, intentional effort na abutin ng isa't isa. Huwag po sana tayong makampante na meron lang tayong 3 o 2 pamilya, naka-close lang natin, kundi sikapin po natin na lahat po inaabot natin para hindi po sa atin nabubuo yung culture of cliquism. Maging intentional tayo. Kung napapansin natin na nandito na naman tayo sa grupo na lagi nating kasama, step away tayo, humanap tayo ng mga kapatiran na pwede nating makausap at makilala palalo. At wala po ito sa age, mga kapatid. Kasi usually, kung sino yung mga magkakaedad, sila yung nagkakasama, right? Kasi merong age gap. Sana sa iglesia po, hindi tayo tumutulad sa mundo pagdating sa mga circle of friends. Nawa ma-cultivate natin yung pagiging multi-generational ng ating fellowship na kahit mga senior, kayang makipag-fellowship sa mga young pros, at ganoon din yung mga middle age, kayang makipag-fellowship sa anumang edad ng kanilang mga kapatiran sa iglesia. Isa pa pala dun sa number 2, nakalagay dyan yung to love, comfort, exhort, and encourage one another. Parte yan ng ating pagiging intentional sa fellowship. Nakalagay dito sa dulo, and help one another materially as necessity may arise. Naalala natin yung sinabi ni Jesucristo, may kapatiran ka na nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng tinapay, at sinabi mo ay pagpapanalangin kita, humayo ka, pagpalain ka ng Diyos. Wala daw epekto sa atin, wala daw epekto yung panalangin natin sa Kanya, yamang nalalaman natin na may kakayanan tayong ibigay yung pangangailangan ng kapatiran na humihingi po sa atin. Nawa mga kapatid, isa ito po sa makultivate natin na grace. Yung pagbibigay ng sarili natin, materially, kung kaya natin at may kapatiran tayo na nakikita natin na matindi ang pangangailangan, mag-aabot tayo ng ating benevolence sa kanila. Thirdly, they must seek to build up and not tear down the brethren. Napaka masalimuot mga kapatid kung meron sa atin ang intention natin, mapababa ang tingin ng mga kapatiran sa isang kapatid po natin. No? Nasisiraan natin, sa slander natin, pag nakatalikod siya, wala siya sa ating presensya. Nawa po hindi po ganyan ang ating patotoo. And lastly, pang-apat na responsibility natin sa mutual love and service, they must maintain peace, harmony, and love in the body of Christ
and exercise their gifts for the good of all. Sinabi po sa 1 Corinthians chapter 12, 26 to 27, again, this is Paul. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ and individually members of it. Pag binasa po natin yung buong chapter 12, makikita natin dito yung analogy ni Apostol Pablo na tinulad niya ang katawan ni Hesukristo sa isang buong katawan ng tao na meron daw mata, merong kamay, merong binti. Ang mata ay hindi pwedeng magpakasiko. Ang tenga hindi pwedeng magpakapaa. Meron tayong kanya-kanyang disenyo at sa bawat disenyo na kung saan tayo ginawa ng Diyos sa iglesia, may kanya-kanya po tayong function. Kung nakikita natin ang kapatid natin na tumatayo sa pulpito, may kakayanang mag-lead ng worship, hindi po natin pwedeng sabihin na dapat din natin gawin yon. Yamang nalalaman natin na wala tayong gifts para doon. Baka may ibang kalooban Diyos sa atin, binigyan tayo ng kakayanan magbigay o binigyan tayo ng kakayanang tumulong. Bawat membro po ng iglesia, ang expectation sa atin ay i-assess natin biblically kung ano yung gifts na binigay sa atin ng Diyos at papagamit natin yung sarili po natin. Masalimuot mga kapatid kung nalalaman natin na may kakayanan tayo magturo sa mga bata and yet hindi natin binibigay yung sarili natin sa pagtuturo sa mga kids sa Sunday school. Meron tayong kakayanan na magturo sa Bible study and yet ayaw nating sumama ng Bible study. Nawa kung ano po yung portion na binigay sa atin ni Christ, ipagamit po natin for the advancement of His kingdom. Sinabi dito ni Pablo dun sa binasa nating verse, pag nag-suffer daw ang isang parte ng katawan, buong katawan nakakaramdam. May kasabihan po tayo mga Pilipino, di ba? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong laman. Yun po yung kasabihan. At totoo po yan. At ginamit din niya ni, dun hinango yung kasabihan ng Pilipino na yun. Sinabi po ni Pablo na pag nag-suffer ang isang member o isang part ng body, buong iglesia po ang nakakaramdam niyan. Lalong-lalo pag nasa konteksto ng church discipline, pag may isang kapatiran na nalaglag sa kasalanan, ramdam ito ng buong kapatiran, yung buong kapighatian, yung buong pain na mag-undergo ng pagdidisiplina sa isang kapatid kay Kristo. So ito po yung apat na responsibility natin, brethren, patungkol sa ating mutual love and service, ang ating pagbibigay ng ating sarili sa isa't isa. Punta tayo sa pang-pito, evangelism. Evangelism, sinabi ng ating Constitution, it is the duty of every Christian individually and as a member of a local church to labor in prayer, word, and deed for the spread of the gospel both at home and to the ends of the earth. Meron pong argument ako nabasa, yung Great Commission daw, hindi daw po ito inutos sa lahat ng Kristiyano. Yung Great Commission, hindi daw inutos sa lahat ng Kristiyano. Why? Kasi di ba sa Great Commission, meron sinabi doon na ipangaral ang salita ng Diyos. Lahat ba may gift para ipangaral ang salita ng Diyos? Di ba hindi? Di ba? Tapos, i-disciple daw sila. Hindi naman lahat may gifts for discipling. Baptizing them. So, may means of grace. Baptism. Hindi naman lahat pwede mag-administer ng baptism. Di ba? So, limited daw yung Great Commission para lang sa ilang individual. I don't believe that take. Pero hindi rin ako naniniwala na yung Great Commission para sa lahat. Naniniwala ako na yung pagbigay ni Hesukristo ng Great Commission, nasa konteksto po ito ng local church. So ibig sabihin, the local church must function in obedience to the Great Commission. Ibig sabihin, yung mga ministries ng isang iglesia, focus siya sa pagtupad ng Great Commission. Ibig sabihin, yung mga walang kakayanan magturo, sumusuporta sa mga kapatiran na may kakayanang magturo. Yung mga hindi naman kaya na mag-disciple, maaari meron silang material na resources na pwedeng ibigay sa iglesia nang sa ganun masuportahan yung mga discipling ministries. O lahat tayo may kakayanang manalangin. Ano sinabi ni Hesukristo? Pray to the Lord of the harvest na mag-send out daw ng workers for the Great Commission. So lahat po tayo as a church, pwede tayong mag-function para ma-fulfill natin yung Great Commission. And I believe that na ito po yung mandato sa atin as a local church to fulfill the Great Commission. Therefore, every member of this church is expected prayerfully to recognize and to seize every opportunity to bear witness to his faith in Christ, both, dalawang bagay daw, by consistent Christian conduct, yung ating patotoo,
Sabi sa Matthew 5:16, in the same way, si Christ yung nagsasalita rito sa Sermon on the Mount, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Dapat nung mapanghawakan natin, bawat membro ng PRBC, ang ating patotoo kay Hesus Kristo, una, by consistent Christian conduct. Nung sinabi po ni Hesus Kristo na let our light shine before all men, hindi po sinasabi ni Jesus na magpasika tayo. Na ipakita natin sa mga unbelievers na nagpipray tayo, nagpa-fasting tayo, naglilingkod tayo, nang sa ganun makita nila kung gaano tayo kabanal. Hindi po. Sinabi ni Hesus Kristo din sa same sermon, sa Sermon on the Mount, wag daw nating gawing panlabas yung ating religiosity. Kung mag-aayuno tayo, maghilamos daw, kung mananalangin, magtago tayo sa ating kwarto kung saan Diyos Ama lang ang nakakakita sa atin. Kung magbibigay daw tayo, wag ipapaalam sa kanang kamay ang ginawa ng kaliwang kamay. So meron pong malinaw na instruction si Christ na wag daw maging outward show ang ating Christianity. Pero sinabi niya dito, let your light shine before all men. Hindi po ito pagpapasikat. Kasi ano po yung sinabing sunod? So that they may see your good works and to glorify you. Hindi. They may see your good works and give glory to your Father. So ang intention natin sa pag-live out ng ating Christianity, sa pagkakaroon ng consistent Christian conduct, para ituro yung unbeliever sa ating Panginoon at mabigyan nila ng kapurihan ng ating Ama na nasa langit. So yun po yung una, by consistent Christian conduct. Pangalawa, by the testimony of His lips. Kanina nabanggit ko, hindi naman lahat ng Kristiyano binigyan ng kakayanan na mangaral, right? Totoo, hindi lahat binigyan ng kakayanan na magkaroon ng teaching ministry o magsalita sa podcast, maging speaker sa conference o maging preacher. Pero I believe na in our simple way, kaya po nating i-utter ang gospel. Why? Kasi receivers tayo ng gospel eh. Pag ang Diyos nagbigay po ng saving faith, meron po yung kalakip na tinatawag na saving knowledge. Alam natin saan tayo naligtas. Makasalanan tayo, alam natin yon, alam natin na mabiyaya ang Diyos, alam natin na walang ibang daan ng kaligtasan, kundi si Hesus Kristo, alam natin yung means na binigay ng Diyos for salvation, which is faith through faith in Christ. Alam natin yung mga bagay na yan, at dahil binigyan tayo ng saving knowledge ng Diyos, I believe na kaya natin itong i-share din pag merong nagtanong sa atin, at least in our simple way. Ito yung sinabi ni Peter sa 1 Peter 3:15, sabi niya, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Maging handa daw tayo na magbigay ng depensa sa kaligtasan, sa hope daw na natanggap po natin. Yung sinasabi po ditong defense, hindi po to automatically apologetics. Yung kaya natin na makipagdebate. Hindi po. Ibig sabihin lang dito ng pagiging prepared to make a defense ng ating pananampalataya, ibig sabihin to make an explanation o kaya nating i-articulate at least. At mga kapatid, mapapractice po natin ito kung nagiging intentional tayo sa bawat opportunity na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po, sinabi dyan, di ba? To recognize and to seize every opportunity to bear witness to His faith in Christ. Nawa mga kapatid, i-fulfill po natin itong mandato ni Hesus Kristo sa atin bilang isang iglesia to be a witness to His gospel. Ito po yung pang-7, pang-8 na responsibility natin, Christian liberty o kalayaang pang-Kristiyano. Each member of the church is required to render loyal obedience to all the moral precepts of God's Word. Malinaw po yung premise dito sa Christian liberty. Bawat Kristiyano daw should render loyal obedience kanino? Sa pastor? Sa mga church leaders? Hindi po. Sabi, to the precepts of God's Word. Sinabi din po ito ng ating confession of faith. Wala daw pong ibang Lord of the conscience. Panginoon ng konsensya. Sino daw? Si Hesus Kristo lang. Siya lang ang nag-iisang Panginoon ng konsensya. Walang ibang pwedeng tumali o magpakawala ng ating konsensya kundi si Hesus Kristo being the Lord of our conscience. So if God has not condemned or forbidden a practice, a Christian is at liberty to do it. Linaw, kung hindi pinagbabawal ng scripture, ng moral precepts of God's Word, wala po sa Biblia
na bawal gamitin o bawal kainin, bawal inumin ng isang bagay o bawal gawin ng isang bagay kung wala pong malinaw na panuto, ibig sabihin hindi daw dapat natin itali ang konsensya ng isa't isa sa mga batas na tayo lang din naman ang gumawa. The exercise of Christian liberty, however, must at all times be governed by. Type ko lang yung S, wala po yan dyan. So, although hindi dapat natin itali ang konsensya ng isa't isa sa mga bagay na hindi naman in-state ni Jesucristo, clearly, hindi po ibig sabihin na kanya-kanya na tayo. Wala na tayong pakialam sa kapwa natin, wala na tayong responsibilidad sa mga kapatiran natin. Total, hindi naman sinabi ni Jesus na bawal uminom ng alak, pwede na akong uminom ng uminom araw-araw bago ako matulog. Yun po ba yung makikita natin? May 4 na nakalagay dyan sa Constitution natin, mahimayin po natin. Number 1, an earnest desire to walk in the fear of God and to glorify Him in all things. Although may liberty na tayo, pinalaya tayo ni Jesucristo, ang lahat ng bagay na hinandog natin kay Jesucristo, tinatanggap natin ng may pasasalamat, ay nilinis niya na, sinabi ni Pablo, pero meron pa rin mga governing principles sa pag-exercise ng ating kalayaan. So first, an earnest desire to walk in the fear of God and to glorify Him in all things. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Binanggit po dito ni Pablo yung mga pinaka-menial task na ginagawa natin. Pinaka-vital, pinaka-usual, eating and drinking. Pero kahit yung pinaka-basic na ginagawa natin sa isang araw, dapat daw natin gawin sa kapurihan ng Diyos. So, ito po yung una nating barometer o una nating pang-equalize ng ating mga action para makita natin kung pasok pa ba to sa Christian liberty natin. Una, does this glorify God? Nagbibigay ba to ng kapurihan sa Diyos pag ginawa ko o tinake ko o kinonsum ko? Pangalawa, a loving regard for the consciences of weaker brethren. Again, kahit may kalayaan tayong gawin ng mga certain activities, certain things, meron tayong kailangan i-consider, yung mga weaker brethren. Hindi kasi lahat ng kapatiran natin kasing advanced natin sa pananampalataya. Tandaan natin, meron din tayong estado noon na nasa mahinang bahagi pa tayo ng ating pananampalataya, but by God's grace, pinalago niya tayo. Naging patient ang Diyos sa atin. So in the same manner, we should be patient sa mga kapatiran natin na meron pa pong mahinang konsensya. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 7 to 13, hayaan po ninyong basahin ko. 1 Corinthians chapter 8, 7 to 13, sabi ni Apostol Pablo, gayunman, hindi lahat ng tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi ay palibhasing mahina ay nadudungisan. Yung konteksto po nito, yung pag-offer ng food dun sa temple para sa mga idols, verse 8, subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo hindi kumakain at hindi din tayo higit na mabuti kung tayo kumakain. Sinasabi ni Apostol Pablo, wala pong advantage sa atin, hindi natin kinamature kung magre-refuse tayong kumain ng food offered to the gods at hindi natin kinamature kung magre-refuse po tayo. It's a matter of conscience. Verse 9, subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahina. Ito po yung punto natin na regard natin sa consciences of the weaker brethren. Baka po yung pag-exercise natin ng freedom dahil total, tingin mo naman dun sa food offered to the gods, pagkain pa rin yun Tsaka yung pinag-alayan nila niyan, hindi naman totoong Diyos. So, no case, kahit kainin mo, kaso baka pag ginawa mo yan, meron makakita sa'yo na weaker brethren, na para sa kanya sin yun. So, anong gagawin mo? Mangangarapatan ka sa liberty mo? Kahit na alam mo na ikakatisod nyo ng kapatid. Sabi ni Pablo, mag-ingat daw, kasi hindi daw makaka-build up sa kapatiran mo na weaker ang conscience. Makakatisod. Verse 10, sapagkat kapag nakita ka ng iba na nakikisalo ng pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw na nagtataglay ng kaalaman o ikaw na mature, hindi kaya sila maganiyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, yamang mahina ang kanilang budhi.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong kaalaman o through your maturity, dahil tingin mo matured ka, hindi ka naman matitisod sa pagkain ng mga foods offered to the gods, sa pamamagitan ng maturity mo ay napahamak ang mahihina. Nakastumble ka pa ng weaker brethren, nakahamak ka ng mahinang budhi, ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Verse 12 to 13, kaya sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat ng kanilang mahinang budhi, ay nagkakasala kayo laban sa Diyos. So sabi ni Paul, kahit na may liberty ka gawin yan, dahil nakasugat ka ng conscience ng brethren, naging sin na yan ngayon sa iyo. Yung paggawa mo niyan ngayon, hindi na nakaka-build up ng body. Verse 13, kaya kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagtisod ng aking kapatid. So sabi ni Paul, kung makakatisod yung certain action na ito sa kapatid ko, well, hindi ko na lang gagawin. Ganito po ang Christian liberty. Hindi ito pangangarapatan sa ating kalayaan. It is the exercise of our ability to refuse rather than to the exercise of our ability to indulge. So yung practice po, yung proof na mature ang ating conscience sa kakayanan natin na i-withhold ito for the sake of the weaker brethren, imbes sa kakayanan natin gawin ito dahil sa tingin natin hindi naman to kasalanan. Mabahagi ko lang mga kapatid. Meron kaming naging alitan ng aking mother noon before, something about sa school. So, nag-decide akong mag-ministry, hindi siya nag-agree. So, ang ginawa niya, iniwan niya ako sa aming bahay sa Caloocan. Umuwi siya ng Leyte for a month. Hindi niya ako iniwan ng budget as a punishment sa akin sa naging decision ko. So, for a month, wala akong budget noon. Syempre, wala pa akong work noon. Pumasok ako ng ministry dun sa dati naming church. And dumating yung isang Saturday night na parang mga I think 2 days na akong hindi kumakain noon. So I prayed nung Saturday night na yun. Sabi ko, Lord, sana mag-provide kayo kasi 2 days na akong hindi kumakain. Saturday night yun. Mag-isa lang ako sa bahay. Sunday morning, may kumatok sa pintuan namin nung umaga. May nagbigay po ng isang plato ng handaan. Actually, 2 plato yun eh. Mga usual na handaan. Siyempre, ang tugon ko, salamat sa Diyos. Tinugon yung prayer ko Saturday night. Pero naalala ko, piyesta nga pala ng Santo Niño sa amin sa Caloocan. So yung mga pagkain na yon na dinala sa bahay namin, pinanalangin para kay Santo Niño. Na-experience ko to mga kapatid. Alam nyo, kahit gutom na ako, 2 araw akong hindi kumain, hindi ko kinain. Dahil sa conscience ko that time, new believer ako, sin yun, offered to the gods yun eh. Only to find out, nung na-outgrow ko yung weakness na yon, naintindihan ko, kahit ipanalangin nila kay Santo Niño yun, wala namang totoong Santo Niño eh. Hindi ba? Pagkain pa rin yun at maaaring yun na yung tugon ng Diyos sa panalangin ko, pero dahil sa weak conscience ko, hindi ko tinanggap yung pagkain. Ganun po yung nangyari. So, ang punto lang natin dito mga kapatid, hindi po lahat ng kapatiran natin kasing advance natin. Iba-iba tayo ng pacing sa maturity. Kailangan natin isalang-alang yung weakness ng ating mga kapatiran. Yun pong expectation sa mga strong brethren. Okay? Isalang-alang natin ang ating mga weaker brethren. Ano namang expectation sa weaker brethren? Maging strong kayo. Yan ang expectation sa inyo. Maging malakas yung konsensya ninyo. Huwag kayong basta-basta matitisod sa mga bagay na hindi naman explicitly finorbid ng scripture. So yun po, yung ating regard for the consciences of our weaker brethren. Pangatlo, a compassion for the lost. Sabi ng 1 Corinthians pa rin, chapter 9, verse 19 to 22, basahin ko. 1 Corinthians 9, 19 to 22. Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako ay naging tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Verse 22, sa mahihina, ako ay naging mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay, nakibagay ako sa lahat ng mga tao,
upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng ilan. So ito po yung heart ni Paul. Although may liberty siya, pwede niyang exercise ang kanyang liberty, kaso makaka-hamper sa kanyang main goal na to evangelize, to preach the gospel, willing siyang mag-restrain sa mga bagay na at liberty naman siya. In order na makahikayat siya ng mga tao na manampalataya kay Hesukristo. So, compassion for the lost, and lastly, zealous regard for the health of his own soul. So, hindi lang ito uh, pagbibigyan natin ng glory sa Panginoon, our regard sa consciences ng brethren, compassion natin sa mga hindi pa natin brethren sa lost, kundi regard din po natin, zealous regard para sa kalusugan ng sarili nating kaluluwa. 1 Corinthians 6:12, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Again, kahit na may kalayaan tayo, for example, mga kapatid, sabihin na natin na alcohol, hindi naman siya sinabi ng scripture na sinful yung alcohol. Ang sinabing sinful sa scripture, paglalasing. So, kahit na ito ay lawful, alam dapat natin kung kailan ito hindi na lawful sa atin. Hindi dapat tayo nadodomina, hindi dapat tayo addicted sa isang bagay dahil sa ganung paraan, mga kapatid, pag tayo ay na consume na, nagiging unlawful na ito sa atin. Hindi na po ito helpful. Nasasalang-alang na yung kalusugan ng ating kaluluwa. So yan po yung Christian liberty. Pangsyam at huling responsibility po natin bilang membro ng PRBC, submission to oversight. Pag sinabi pong oversight, hindi ito yung mga one-on-one session, nabibisitahin ka ng pastor, o mapapaschedule ka ng bisita ng pastor. Hindi po ito agad yon. Parte yon, pero hindi po agad iyon. Pag sinabi pong oversight, yung general rule, yung pagmamanage, pag-oversee ng pastor sa iglesia. All who come into the membership of this church are expected to recognize and submit to the authority of the overseers of this church. Medyo awkward po sa akin na ituro ito kasi baka maging self-serving pero dahil nasa Constitution, I have to be faithful. Sinabi po sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would of no advantage to you. Yung first part po ng verse na ito, sinasabi sa atin ng writer ng Hebrew na yung ating pastor daw haharap sa Diyos and will give an account ng buhay ng bawat membro ng iglesia na tinagubilin sa kanya. So, yun po ang posisyon ng pastor. Haharap siya sa Diyos and will give an account of your life. Kung paano kanya pinangunahan sa iyong pananampalataya. So, sa last part, sinabi niya, hayaan daw natin na gawin ito ng ating mga pastor with joy and not with groaning. Di ba meron tayong thinking, yung ating makasalanang laman may thinking na, pag hindi ako nag-submit dyan sa pastor na yan, sorry siya, sigurado ako hirap na hirap yan. Magiging burden ako sa kanya. Parang tinig ako sa laman niya, tignan lang natin. Pero anong sinabi po ng Hebrews 13:17? Sabi, pag hindi ka daw nag-submit sa yung overseer, pag hindi mo hinayaan siya na gawin ang ministry niya with joy, that would be of no advantage to you. Hindi po pastor ang lugi pag hindi ka nag-submit. Ikaw ang lugi, sinabi ng writer ng Hebrew. Lugi daw ang kaluluwa mo kung hindi ka magpapasakop sa iyong pastor. Again, 1 Thessalonians 5:12-13. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Yung sinasabi po dito na esteem them very highly, hindi yung parang bibigyan nyo, parang i-over-decorate nyo siya, i-sugarcoat nyo siya pag kinukwento nyo siya sa iba. Hindi po yon. Yung tinutukoy po dito sa context nito is yung submission sa kanila. Yun po yung pagbibigay natin ng high esteem sa ating mga pastor. At bawat membro po ng PRBC expected po na magpapasakop sa kanilang mga under shepherd dahil sa paniniwala natin na sila'y nagpapasakop sa ating chief shepherd na si Hesukristo. Members should also especially pray for the elders in the discharge of their duties. Alam po ba natin, mga kapatid, kung may number one na target si Satanas sa isang local church, it is the pastor. Dahil once mapabagsak niya ang pastor,
most likely magkakrumble ang membership ng church. Kaya nawa, mga kapatid, I plead na isama po ninyo sa inyong panalangin ng inyong pastor na mapanatili ng Diyos ang kanyang pananampalataya dahil yung pastor po yung magbibigay ng account sa Diyos patungkol sa kaluluwa ng bawat membro ng iglesyang pinagkatiwala sa kanya. So yun po yung siyam na responsibilities natin bilang membro. And passingly, tignan natin yung paragraph F. Ito yung last part. Ito naman yung focus lang na ito kaya hindi na natin hihimay-himayin kasi patungkol lang to sa responsibilidad ng pastor sa kanyang pag-manage ng mga membro. Sabi dito, the elders shall keep a file o parang portfolio of all the past and present members. The file shall have 3 divisions, voting members, non-voting members, and former members. The file of former members shall include the date and reason church membership was terminated, as well as any other necessary information. Non-voting members shall include the following: all members not yet 18 years of age, all members not in good standing, and all members who by reason of age or health, permanent or temporary relocation of residence, or for some other reason, are classed as associate members. All other members shall constitute the total voting membership of the church. Yung punto lang po dito sa status of membership, yung pastor daw meron siyang responsibility na parang gagawa siya ng 201 file. 'Di ba? Meron tayong 201 file sa office, meron tayong empleyado na bagong apply, ilalagay ng HR sa 201 file yung kanyang kontrata, yung resume nung nag-apply, kung meron siyang mga record ng memo, ilalagay doon. Kung nagpasa siya ng resignation, nandun din. At pwedeng balikan nyo ng HR, pwede din yung balikan ng empleyado. May record siya ng history ng empleyado all throughout the tenure niya sa company na iyon. Yun din po yung punto dito na nire-recommend sa pastor ng iglesia na gagawa siya ng portfolio ng bawat members. Sa ngayon mga kapatid, hindi pa natin ito ginagawa dahil hindi pa po nagsisimula yung ating formal na oversight. Meron tayong mga oversight na ginawa ng mga past weeks, past months, pero hindi pa po yun yung pinaka-official. Magkakaroon tayo ng parang round robin sa ating membership at magkakaroon tayo ng set of questionnaires. At dito po magmamaterialize itong paragraph F ng ating Article 5. So, bilang application sa ating mga napag-aralan. Hindi ko natanggal yung paragraph F, status of membership. Huwag nyo na lang pansinin. First na application po natin, let us live a life worthy of bearing the gospel. Tandaan natin, hindi lang tayo yung sarili natin, yung nire-representa natin si Jesucristo. Nawa maging karapat dapat tayo na mga tao na tangan-tangan ng mensahe ng Ebanghelyo. Pangalawa, let us love and serve our brethren. Kagaya ng nabanggit ko po kanina, it is by grace na naging member tayo ng local church. Hindi tayo deserving na maging membro ng local church. So, as a response to that grace, as an act of gratitude, let us love and serve our brethren. Pangatlo, let us be mission-minded. Sa evangelism, tinalakay natin ito. As a church, let's function as one body na nais ma-fulfill yung mandato sa atin ni Jesucristo to go forth and preach the gospel. Na pangapat, let us live freely for Christ while being mindful of our own souls and those of our brethren. Yes, meron tayong liberty in Christ, pinalaya tayo sa napakaraming bagay, pero hindi po ito liberty, hindi ito freedom without restraint. Meron po itong mga certain responsibility, lalong-lalo na sa care natin sa kaluluwa ng kapatiran, care natin sa kaluluwa ng unbelievers, at care natin sa sarili nating kaluluwa. And lastly, let us submit to our under-shepherds as we submit to the chief shepherd. Meron tayong Jesucristo, our chief shepherd na dapat nating sundin. At meron siyang tinalagang mga under-shepherds dito sa lupa. Ito yung ating mga pastor. At yung pagpapakita natin ng submission natin sa ating chief shepherd na si Jesucristo, ay mamamataan natin yan sa ating submission sa under-shepherd na itinalaga niya na ating mga pastor. So yun lamang yung ating application sa part 2 ng responsibility of members. Pasensya na, humaba yung ating lecture. Meron pa tayong 5 minutes or so para mag-entertain ng questions na related po sa ating napag-aralan. Meron pong question? Brother Jeremiah. Pastor, thank you po sa topic and sa practicality din. Question lang po.
yung regarding sa Christian liberty, pagdating sa pagkain ng dugo. Kasi 'di ba sa New Testament may dalawa, yung sa Acts 15, pati yung sa Mark na 'di ba na-mention ng Panginoon na dineclare niya na all foods are clean. Tas pagpalo ng First Timothy, na-mention din ng everything created by God is good. Therefore, may pagpapasalamat. Tapos, coming nung Acts, na-mention na yung blood, forbid siya. Mm. Does it mean ba na yung pagkain ng dugo, pasok siya in the matter of Christian liberty? Thank you sa question, bro. Mapag-aaralan natin yan sa series natin na Acts. Hati yung opinion ng mga mananampalataya sa pagkain ng dugo. May mga naniniwala na hindi tayo allowed kumain ng dinuguan o ng Betamax. May mga naniniwala din na allowed na tayo. Sa hermeneutics, sa interpretation of scripture, isang aspect doon na kailangan natin i-consider yung historical background. Minsan, dahil nga nagde-direct agad tayo sa pag-deal ng text, pagbasa natin, okay, interpret agad ako ng text. Hindi natin tinitignan muna yung mga kaganapan beforehand, namimiss natin yung punto ng text. Ayun yung nangyayari sa tingin ko sa interpretation natin ng Acts 15, yung sinasabi na fino-forbid yung pagkain ng mga dugo. Now, kung tatanungin mo ko anong conviction ko, naniniwala kong allowed tayo kumain ng dugo. Ayun ang conviction ko for the reason sa historical explanation ng Acts 15. Ang nangyari kasi sa Acts 15, yun lang kasi yung account sa New Testament na sinabing wag kumain ng dugo, di ba? Yun lang yung only account, hindi na yung sinabi anywhere else. Huling sinabi yan sa Old Testament, pagdating natin ng New Testament once na lang sa Acts 15. Ngayon, anong meron sa Acts 15? Bakit pinagbawal ang dugo doon? Tandaan natin, yung nangyari yan sa isang iglesia, I believe that was Antioch, right? O, sa iglesia ng Antioch, merong mga native Jews na dumadalo sa Antioch Church. I'm not sure kung Antioch Church basta sa iglesia na yun, dumadalo yung mga native Jews at meron ding mga Gentile converts. Nagsama sila sa iisang iglesia. So imagine niyo tayo dito sa PRBC, halong mga native Jews na throughout their life, pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Tapos merong grupo ng mga hintil na ang turo sa kanila, lahat ng pagkain ay pwede nang i-consume. Nagsama sila sa iglesia na magkaiba ang konsensya. Konsensya ng isa, bawal kumain ng dugo. Konsensya ng kabilang grupo, pwedeng kumain ng dugo. So nagkaroon to ng trouble sa kanila, nagkagulo sila sa isang iglesia, nag-cause ng division. So anong tugon ng mga apostol? Magpatawag tayo ng konseho, solusyonan natin yung problema kasi nagiging divisive na to sa iglesia. Nagpatawag sila ng konseho, ano naging final resolution sa Acts 15? Pinagbawal yung pagkain ng dugo. Tandaan ninyo kanina dun sa ating lecture ng Christian Liberty, ano yung principle number 2? Regard for the consciences of weaker brethren. So, sino yung binigyan ng regard? Yung strong brethren na may liberty pwedeng kumain ng dugo o yung weaker brethren na native Jews na bawal kumain ng dugo? Sinong binigyan ng priority? Yung weaker brethren. Kaya pag binasa natin yung Acts 15, pinagbawal doon kasi for the sake of peace, para lahat tayo wala nang magkagulo, okay, final, wala nang kakain ng dugo. Ayun yung naging answer nila sa Acts 15. And I believe na yun yung proper interpretation ng text na yun. Kaya convinced ako na sa New Testament, allowed ang mga Kristiyano na kumain ng dugo. Kasi how can you reconcile that dun sa verse na binasa mo sa 1 Timothy? Na lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos. Diba? Tapos sa Acts 15, pinagbabawal yun. So ano to? Naglalaban yung dalawang scripture sa isa't isa? Hindi po pwede yun Meron dapat yung unity, yung isang part ng text na obscure, pwede yung makikita natin yung understanding nun sa mga clear passages ng scripture. Kaya ayun ang naniniwala ako, bro, na pasok sa Christian liberty natin, yes, ang pag-consume ng mga food na meron dugo. Pero again, bago ko sumagot na iba pang tanong, kung meron tayong kapatiran na hindi pa rin convinced sa pag-consume ng food na meron dugo, magbigay tayo ng priority sa kanila para di natin sila matisod. Next question. Sis Bridget. Pastor, yung tanong ko lang po yung dun sa 2 Corinthians 6, yung sa unequal yoking. Pwede po ba dun pasok yung business partnerships? Business partnership, I don't believe na yun yung punto. Kasi naniniwala ako dito na nasa konteksto to ng pakikipagrelasyon. Kasi yung mga sumunod na chapters nito patungkol ito sa relationship within the bounds of the family.
Pag ang chapter 7, chapter 8, family yung tinutukoy dun eh. So I think nandun siya si Pablo sa tema na to, sa portion na to ng 1 Corinthians. So hindi ko siya nakikitang kasama business partners. Pero anong masasabi niyo, Pastor, dun sa realm ng business partnerships? Does it, ano, do Christians also have that requirement na if makikipag-partnership sila, it should also be with a believer? Naniniwala ako sa two kingdom theology. Naniniwala ako na merong common kingdom at merong divine kingdom. Kingdom of the world, kingdom of Christ. Naniniwala ako na yung business nasa realm siya ng common kingdom. So may liberty na makipag-partner mga Christian sa mga business partner sila na unbeliever as long as same sila ng prinsipyo. Brother Dennis, a question. Pastor, ito, ano to yung baga natanong ko to before, yung tulad sa pag-celebrate ng mga Valentines, tapos parang sa ganito ring ano to Sunday school din. Although kumbaga hindi siya nasagot ng parang kung may parameter pa. Pero dahil sa nagturo din si Pastor Alex sa Christian Liberty, isang nakita ko na kumbaga sa yung katulad nga ng pag-celebrate ng Valentines. Kumbaga ito sabi ng iba kasi is Christian Liberty. Pero kumbaga pag titignan natin yung parameter na ginamit for the glory of God. So ibig sabihin kung makakalugod ba sa Panginoon na i-celebrate yung ganon na which is alam natin na pagan worship. Okay lang, Pastor, kung kumbaga sa kung ano po ba yung natin doon. Ano yung conviction ko po doon sa pag-celebrate ng Valentine's? Ang mga katulad din ng All Souls Day na sa rin kumbaga sa ni Pastor, yung parang sinare lang nung dating church natin na hindi rin dapat din daw kasi yun nga, may nagturo na hindi rin dapat kasi pagan worship din. Tama po yung sinabi ninyo kung kaya natin siyang i-celebrate for the glory of God, katulad ng sinabi sa 1 Corinthians 10:31, do everything for the glory of God. If there's a way for us na i-commemorate yung mga celebration na yan for the glory of God, siguro po pwede nating gawin. Pero I think it's very hard. Kaya I don't recommend it. Personally, hindi rin po ako nagse-celebrate ng mga celebration na yan. Dahil nga po sa belief ko sa two kingdoms. Pero on common kingdom and divine kingdom, yung mga celebration po na yan kasi nakikita natin yan sa common kingdom eh. So kung kaya natin i-celebrate yun, Valentine's, i-celebrate natin hindi sa paraan na sineselebrate ng mundo, kundi nagbigay tayo ng special day para i-appreciate yung marriage natin. I think pwede natin gawin yun for God's glory. Pero medyo mahirap siya po sa panahon natin ngayon. So, iiwan ko na po yan sa konsensya ng mga bawat membro. Kung kaya nilang i-commemorate itong mga celebrations na ito na purely for the glory of God nang hindi nakikiisa kung paano nagse-celebrate po yung mundo. Brother Henry. Pastor, tatanungin ko lang doon sa yung paragraph F, status of member. May binanggit kasi na age din yung non-vote. Sa iglesia ba may age na patungkol doon sa nagiging miyembro? O yung kunyari, pwedeng bata. Pwede bang ganon? May age ba na sa tinatanggap bilang miyembro ng iglesia? Mahirap yung question mo, bro. Kasi hindi natin pwedeng i-put into box kung kailan magliligtas ang Diyos. May mga Puritans na naligtas at an age of 7, age of 10. May mga ganon testimony. Meron din ang mga naligtas na ng late na sila. Ang iglesia, kailangan natin maging maingat. Based sa testimony ng mga mas matured na church, tinanong ko yung mga pastor ng mga mas matured na church. Nung una, nagtatanggap sila ng mga batang membro, pero kalaunan, tumalikod sa pananampalataya. Tinanggap nila sa membership ng elementary pa lang, nung tumungtong ng college na expose sa mundo, tinalikuran si Kristo, naging mapait. Ayaw na nilang maulit, kaya nag-restrict sila sana na legal age. Yung pag-expose na talaga siya, nakalabas na siya sa mundo, nakita niya na yung evil, and yet nag-remain yung pananampalataya niya.
then mag-exercise ng prudence on church, ni-accept siya sa membership. Kailangan maging maingat. And I think iti-take po natin yung ruta na yan, na kailangan natin na mag-exercise ng prudence, lalong-lalo sa mga bata, yung responsibility ng pag-guide ng kanilang puso ay nasa magulang primarily, hindi naman po sa pastor. So I think yan po ang conviction natin. Pero may mga cases talaga na nakikita natin na excessive yung grace sa isang bata pagdating sa kanyang kaligtasan. Pero maging maingat lang tayo na wag nating ikahon, wag tayong maging masyadong strict sa age ng membership at wag din tayong masyadong loose. Kaya nga po sa constitution natin, walang nakalagay na itong age na to tsaka ka lang pwedeng ma-accept. Walang nakalagay. Kasi bawat case na yan, kailangan nating mag-exercise ng Christian prudence. Si Deacon Josh. Pastor, yung question ko, ito kasi naging issue na to before sa atin, na may mga kapatiran, about pa rin po sa, sa Christian Liberty. So, may mga kapatiran na natisod doon sa isang kapatid. Don't worry, wala po dito yun or wala na po dito, so wag niyo na po isipin. Na natisod sila doon sa isang kapatid na yon na kung in-exercise niya yung kanyang Christian liberty, wala namang problema kasi hindi naman siya sin in itself. Kaya lang, may mga kapatiran na uncomfortable. So ngayon, kinonfront yung kapatiran na to. Ang problema, yung kapatid naman na to, ini-insist niya yung kanyang Christian liberty. Ang rason niya, kailangan lumago ng mga kapatiran. Hindi pwedeng maging lagi silang natitisod. Tama naman din. Tama. Pero paano natin babalansehin yung ganitong matter or bagay? Ang complex po kasi na isang kapatiran na weak ang conscience. Ang view niya sa perspective niya, sa pag-restrain niya sa certain things, mas holy siya. Yun ang view ng weak brethren. Ang view naman dapat ng strong brethren, ang tamang view ng isang strong brethren, dahil nga strong ang conscience niya, magpaparaya siya. Yung strength natin, ng conscience natin, strength ng budhi natin, wala po yan sa exercise natin ng pag-indulge ng ating liberty, kundi sa kakayanan natin mag-refuse sa ating liberty. Kaya nga po, bansinin natin yung language dito ni Paul sa 1 Corinthians 8, laging negative siya. Hindi na, kalayaan ko to, so pasensyahan na lang tayo kung gagawin ko to sa harapan mo. Hindi, lagi siyang nandito sa side na, kalayaan ko to, pero dahil matitisod ka, okay, hindi ko gagawin. Yun dapat ang posisyon ng isang strong believer. Kaya nga dito sa 8:13 ng 1 Corinthians, kaya kung ang pagkain ay nagpapatisod sa aking kapatid, parang yung case di ko na sinabi mo, kung nagpapatisod yan sa aking kapatid, anong sinabi ni Paul? Kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Kung natitisod ka sa pagkain ko ng karne, okay, hindi na ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagtisod sa aking kapatid. So again, yung strength ng conscience, makikita natin sa ability to refuse kahit na may liberty tayo sa bagay na yun. And I think dapat naging ganun sana yung response ng kapatiran na yun. Last question, Brother Harry. Thank you po. Kala ko po nalimutan niyo na po ako. Pero nakalimutan ko na po talaga yung tanong ko. Kasi po, ang nangyari po sa akin, nung narinig ko yung mga sinasabi ng mga brethren, can I add something lang kung pagbibigyan niyo po ako? Sige, brother. Maliit lang. Una po kayo, Brother Dennis. With the same conviction naman po tayo, Pastor. Kasi ang nangyayari, walang problema to celebrate yung mga ganyang mga occasion. Dating sa mga mananampalataya, hindi nga nagiging maiingat. Kaya nagiging conform talaga to the pattern of the word. Ang problema kasi, bakit sa dami-dami pa ng araw, bakit February 14 mo lang bibigyan ng chocolate at bulaklak yung misis mo? Di ba? Kahit naman anong araw, pwede mo bigyan yan. Kahit nga araw-araw Di ba? Kahit araw-araw, pwede mo ipadama yung pagmamahal mo sa kanya. Nangyayari kasi, itong mga Kristiyano, dahil sa pagiging maingat, nagkakasala na nagiging conform na sa pattern ng word, na doon na lang nila ginagawa, which is hindi naman talaga dapat doon mo lang gawin. Di ba? Kahit yung pagpunta sa mga patay, kung sa pag-alaala mo, bakit mo gagawin ng November 1? Pwede ka naman pumunta ng ibang araw. Para pakita mo lang na nakikijibe ka. Kaya maging maingat. Ayun lang po. Tapos yung pangalawa po,
Yung sinabi ni Deacon Joshua, kasi sa atin, yung dati natin, kasi nasabi na hindi rin natin ito maiiwasan kasi napag-aralan natin. Ang nangyari po kasi dyan, nagsimula po kasi tayo na hindi tama. Unang-una, hindi tayo naturuan. At kaya hindi po tayo naging maayos sa mga panahon na yon. Hindi po magiging maayos ang iglesia kung meron talagang kasalanan na isinasabuhay at hindi nadidil. Kaya kahit ano pong gawin ng iglesia o kahit ang gawin ng pastor na pagtuturo, disciple sa kanyang mga miyembro, hindi yan mangyayari hanggat may kasalanan. Kaya maging thankful tayo mga kapatid na natuturuan tayo ng maayos sa panahon natin bilang Perseverance Reformed Baptist Church. Seryosohin natin ito, gampanan natin ito, ipanalangin natin ito. Kasi yung dati natin, hindi naging maayos, hindi tayo nagsimula ng maayos, hindi tayo naturuan, may kasalanang namumuhay, pinasa buhay, hindi magiging maayos ang iglesia, ano man ang mangyari. Yun lamang po. Hindi na po ako nagtanong. Pasensya na po. Thank you, Brother Harry, sa addition. Last question na daw si Vince. Na po ako. Pero na ano naman na po. Regarding yan sa Christian liberty, kung tama po ba yung pagkaunawa ko, yung yung weaker brother na meron siyang strong conviction, tama? Ah. Siya may tendency to be meron siyang Legalistic. tendency maging legalistic. Siya yung may possibility na mag-impose na dapat gawin mo to or wag mo dapat to gawin. Tama po ba? Tapos naman yung strong Christian or strong conscience, siya yung strong Christian, meron siyang tama po ba? Meron siyang mas stronger conscience. So able siya to refuse and to do things. So ang tanong ko po doon, paano po to babalansehin in a sense na sa responses ng dalawa? Lalo na mag-ano talaga sila magka-clash. Kunyari ako, may gagawin ako na in my own conscience, okay, di ko siya ginagawa lantaran, pero nakita siya ng kapatid na mas weaker yung conscience doon. Tapos may possibility siya mag-impose na, uy, kapatid, nakita ko itong ganito ginawa mo. Dapat di natin ginagawa yan eh. So, paano po ang responses ng dalawa doon? Kasi ako may tendency akong maging ganun eh. May tendency akong maging may tendency akong maging ganun na maging maluwag at maging mahigpit in some sense. Paano siya babalansehin? Paano yung both? Kasi hindi siya isa lang mag-a-adjust eh. I do believe both mag-a-adjust dun eh. Thank you sa question, bro. Governing principle natin, there's only one Lord of the conscience. It is our Lord Jesus Christ. Walang ibang dapat Panginoon ng konsensya. Hindi tayo pwedeng pumanginoon sa konsensya ng isa't isa. Kagaya ng nabanggit ko kanina, bro, i-clarify ko lang. Parehas merong responsibility, yung weak conscience at strong conscience. Magka-clash sila, bro, kung hindi magpapaubaya si strong conscience. That's always the case. Magka-clash pag hindi nagpaubaya si strong conscience. Si strong conscience, markado yung kanyang strength, hindi ng consumption ng kanyang liberty, kundi sa kakayanan niyang mag-withhold, kakayanan niyang maging pasensyoso. Ngayon, I challenge the brethren na mayroong strong conscience na magbigay ng patience sa weak brethren niya. I-restrain niya ang liberty niya, kagaya ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 8:13, and i-admonish niya si weak brother. Hindi lang siya titigil na, okay, hindi niya nagagawin to kasi natitisod si weak conscience. After niyang i-restrain ang sarili niya, i-admonish niya, tulungan niyang maging strong si weak brethren. At si weak brethren naman, si weak conscience, ano yung sinabi ko kanina? Magpakalakas siya. Kailangan niya rin maging strong para hindi nauulit ito, para hindi pasensya sa kanya si strong conscience. So pareha silang may responsibility. Si strong conscience, kailangan maging pasensyoso, kagaya ng pagpapasensya ng Diyos sa kanya nung mahina siya. Si weak conscience naman, kailangan din kalaguan yung kanyang weakness. Okay, follow up lang po. Paano yung pastor? Kunyari si stronger conscience, nasita siya ni weaker conscience na may strong conviction. Paano sasabihin yun? Like, mag-agree siya doon na mag-agree siya sa sinasabi, mag-agree si strong conscience doon sa weak conscience na okay, di ko nagagawin to. Pero di ko siya nakikita as sin. Ganun. Yes, pwede niyang i-explain na sa conscience ko, nakikita ko yung moral precepts ng Diyos malinaw na wala naman itong sinasabi na bawal ito. Pero para hindi kita
para di ko masugata yung konsensya mo, hindi kita matalisod, willing ako na mag-let go sa liberty ko. Okay, thank you po. Thank you po. I think reflective yun ng gospel truth, yung pagpapakababa ng ating sarili kagaya ni Hesus Kristo, yung sinabi sa Philippians chapter 2. Deacon. Banggitin ko lang, Pastor, yung sinasabi mo, yung sa, ito po yung verse na naalala ko kasi, sa Romans 15, verse 1 to 3, na dapat laging maging posisyon ng isang stronger brother, na sinasabi dito, na we who are strong, we have an obligation to bear with the fallings of the weak, and not to pleasure ourselves. Kumbaga kaya nga po sinasabi doon na yung stronger brother, nasa kanya talaga yung burden na magpasensya. Hindi niya i-insist yung kung anong tingin niyang tama. Sa ngayon, kung talagang hindi niya naiintindihan na mali yung sinasabi mo sa kanya, ganun talaga, kailangan may bear. Thank you sa clarification, Deacon. Pasensya na po at humaba yung ating lecture. Pero necessary naman kasi mahalaga yung ating pinag-usapan. Kung may question pa po kayo, pwede natin pag-usapan later. Mag-end po tayo sa panalangin. Amen Diyos, salamat po at naging fruitful ang aming study this morning. At panalangin namin, O Diyos, hindi lang sa aspeto ng Christian liberty, kundi sa lahat ng bagay na ito, lalong-lalo sa kabanalan ng aming pamumuhay, maging ito ang aming defining mark as members of Perseverance Reformed Baptist Church. We pray, O Lord, na palaguin niyo po kami sa aming mga responsibilities as members. Kung meron po kaming mga na-neglect rito, nawa tulungan niyo po kami ng inyong grasya. Samahan niyo po kami hanggang sa aming morning worship, mula sa aming pananalangin, pag-aawitan, pakikinig ng iyong salita. Nawa maging mabangong samyo ito lahat sa iyo. Salamat aming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. In 13 minutes po, mag-start tayo ng morning worship.